December, December pa yun. nagparating ako dun sa asawa. Yeah. Sabi ko, pwede bang ilabas ko na to, mag-file na tayo. Ang sabi ng asawa, natatakot siya para sa buhay ni Contessa. Baka mamaya pag may lumabas na mga ganito, o lumabas na kung ano man, eh talagang mapahamak na ang buhay ni Sergeant Contessa. Kung di ba before humarap po siya doon sa Senate, paano po siya sino po kumuha sa kanya at dinala kung saan saang lugar? Paano po nangyari? Ano legally ang process pa paano Yeah. siya? Kasi ano nangyari doon, Wilson, when we were talking, nakaupo kami. Oo. Binasa niya yung kanyang affidavit. Tapos sabi ni Senator Marcoleta, sabi, Sarge, ilagay mo dun sa huling provision yung protective custody. So sabi niya, okay. So kung panoorin niyo yung Senate hearing, sinabi niya na humiling po ako, nabigyan ako ng proteksyon ng Senado. Nung in the middle of the hearing, nang pinapanood ko siya, nagulat ako, sabi na niya, hindi ko na ho kailangan ng proteksyon ng Senado o proteksyon ng DOJ. Diba ganun yung nangyari? Tapos sabi, tinanong siya ni Senator Bato, sabi, ba talaga yung Marines? From there, alam ko napunta siya sa Marine Compound. Kasama nung MC2. Sa pagkakalam ko ha, MC2. Pagkatapos nun, wala na. In fact, paglabas pala ng Senate, wala na akong alam. Hindi ko na siya namomonitor. Bigla na lang magpaparating ng balita. Pinapasabi sa inyo, nandito siya sa ganito. O pinapasabi, nag-save siya dito. Mga ganun na lang. So wala pong information kung sino kumuha sa kanya, saan siya dinala, paano siya Okay, napunta. ang kwento, mukhang ang kwento is, nung una, totoong proteksyon. Protect by his former na mga kasama at saka yung unit niya. Okay. And then later on, naging detain na. Na-detain na siya. Pero madaming transfer ha. Hindi lang to isa o dalawa. Pero last update nyo, kung wala kang alam kung One. saan siya exactly One as na. of now. Last update ko, one na. So ibig sabihin 50-50. Wala ka namang communication sa pamilya. Wala. Confirm Again, kung ano yung Twist whereabouts niya. family ko. noong December, December pa yun. nagparating ako dun sa asawa. Yeah. Sabi ko, pwede bang ilabas ko na to, mag-file na tayo. Ang sabi ng asawa, natatakot siya para sa buhay ni Contessa. Baka mamaya pag may lumabas na mga ganito, o lumabas na kung ano man, eh talagang mapahamak na ang buhay ni Sergeant Contessa. Sir, anong deal mo o challenge mo kay Ombudsman Remulla na ilabas siya in public para magkaalaman kung talagang safe siya o ano? Actually, hindi naman ako, it's not a challenge or it's not a dare to Ombudsman Remulla, more of an appeal. Okay. Na Ombudsman, Boying, eto na yung kaso mo, andito si Contessa, sa kaso mo, isa siya sa mga halagang bahagi o pundasyon na ifinahid mong kaso, humingi ako ng tulong. Na kung maaari, malocate niya na si Sergeant Contessa at maipalabas niya at mabigyan niya ng proteksyon. Kasi you have to understand that medyo ang pananaw mo laban di ba? Away Ang pananaw mo, ginigipit yung tao, pati yung 80 Marines, gigipitin. Kaya ayoko, hindi ko nilabas to. Pero may nakita ko na material siya doon sa kaso ni Ombudsman Remulla, humingi ako ng tulong at umapila na kung maaari matulungan siya. Sir, do you have a chance communicating with the Ombudsman? No, none. Sir, so balik tayo doon sa pagsasampa ng kaso ni Ombudsman kay Martin Romualdez. So, wala ka bang nakikitang motibo dyan, sir? Kasi baka mabudol na naman tayo. Parang possible ba na mahinang case or fake case yung ba sinasabi niya? Tapos, Actually, may ganyan ba possibility? Maraming ganyang mga reaksyon sa katotohanan. Kaya nga ang sinasabi ko nga, kung kinakailangan pa ng pagtulong mula sa 18 Marines, tutulong pa sila para lalong mapalakas ang kaso.
Pero alam nyo, itong kasong to kasi pag i-final to, plunder, kulong kagad eh. Habang nag-i-hearing ng kaso. Walang bill yan, ano? Walang bail, Under. plunder. Oo. Kaya, naiintindihan ko naman yung pangamba ng iba na baka budol-budol, baka skripto, pero mabigat to eh. The fact na isinama yung 18 Marines at si Sergeant Contesa, Yes. mabigat para sa akin dahil may personal knowledge sila sa delivery ng pera. Critical ang ledger ni Saldico. Critical yung ledger ni Saldico. Bakit nagkaroon ng delivery na 2 bilyon? Saan galing yung delivery sa ledger ni Saldico? Makikita saan ang galing ang komisyon para sa delivery yun. So, importanteng madikit-dikit pa rin ang lahat ng ebidensya. Kaya nga, kala ko yung kay pupunta ni Secretary Vida, isa yun sa mga gagawin. Hopefully naman, magawa pa rin nila, may pagkakataon. And importante, siguro dapat makausap talaga nila si Sandy. Alam mo, for example, no, naalala nyo, ayaw payagan si Sandy ko sa Blue Ribbon Committee. Yes. Ayaw payagan. Yes. Pero ito, kinuha na yung evidence ng videos ni Sandy ko. If I may read the particular provision of this. Ito, sinabi niya, ha, the masterminds of the flood control kickback scheme. At the time relevant to the controversies, Romualdez was representative of the District of Leyte. Tapos sinasabi niya dito, notably, Romualdez himself, the Speaker of the House, possesses vast powers which are but not limited to the following: management of the committee, blah blah blah. So paano sinasabi na niya yung relationship? Ngayon, admissions and statements of Co relating to his and Romualdez's role in the infrastructure funding scheme. Sabi ni Co, the chairperson of the House Committee on Appropriations through publicly released video statements made detailed declarations concerning his involvement in a scheme relating to the manipulation of public infrastructure funding, including the collection and transmission of funds purportedly derived therefrom. So yung mismo ano nito eh, ito yung the testimony, consistent with the testimonies presented during the hearing, yun naman yung mga delivery ng pera. So parang dinikit-dikit niya. Ngayon, kung gagawin ng legal talaga lahat ng video ni Ko, at talagang papayagan siya, sige, huwag ka munang umuwi. Dahil baka iniisip mo, delikado buhay mo, pero lahat ng to, pirmahan mo. Lahat ng to, i-accept namin ebidensya. Magsabi ka ng totoo, ang laking bagay niya. Yung pananahimik ng sa Senado, sir, yung Blue Ribbon Committee, anong nakikita mong sila? Naunahan na sila ni Boying Remulla. Sana madagdagan pa nila. Pero naunahan sila ni Boying Remulla. Last question ko. Yes. Hindi ba lumaro sa isip mo, sa imahinasyon mo na itong move ni Remulla na magpapile na ng ganyan, his pushing to be the filing of the case against Romualdez. Hindi ba lumaro sa isip mo na may go signal na siya kay BBM? Ang tanong kung may go signal to ni BBM, kung lumaro sa isip ko. Ako kasi, mahirap mag-analyze ba o kumuha ng opinion, no? Kasi parang sa akin, lahat ng yan eh. Tama ba itong kaso? Paulit-ulit kong binabasa. Bakit may ganitong kaso? Ito ba'y itinulak ni BBM? Ang para sa akin lang, lahat ng yan lumaro sa isip ko lahat. Ang importante lang sa akin is number one, na ilagay sa ebidensya ang video statements ni Ko, na ilagay ang statement ni Contesa, which is official anyway sa Senado, na ilagay yung affidavit ng 18 Marines, na official din naman submitted sa Ombudsman. Kasi that time binabaliwala eh. Hindi pinapansin, pinapatay yung storya. Ngayon, mismo yung Ombudsman na ang naglagay. Kung saan to hahantong, hindi ko alam. Kung saan to tutuloy, hindi ko alam. Paano ko ba sasabihin yung alam mo si Toby Chanco, Congressman Toby Chanco, magkausap kami. Sabi ko, Toby, sabi niya, kumusta ka na, Mike? Tayo, sabi ko, pareho tayo ng lahat ng statement. Pareho kami.
Ang diferensya natin, ako dumidiretso hanggang taas. Ikaw humihinto ka. Tapos tumawa naman siya. Pero sabi ko, nevertheless, yung accountability, yung korupsyon, yung nangyayaring mali, inilalabas mo at nagsasalita ka. So para sa akin, ganun din to. Kung anong intensyon ito, kung saan ito papunta, importante na nagkaroon ng kaso sa korupsyon. May accountability. At doon sa bagay na lang na yun, ipapanigan ko si Ombudsman Remulla. Ferdinand Reyes ng OFW Advocate OPA. Ang tanong ko lamang po, hindi ba pwede natin malaman mula doon sa mga dating kasamahan na nagtugtog kay Sergeant Gutesa kung sino ang kumuha sa kanya at kung nasaan siya? Kasi sa aking pananaw, no, yun, napaka-importante po ng pagkatao nitong si Sergeant Gutesa. At baka meron din pong posibilidad sa aking pananaw na baka naman meron ng hindi magandang nangyayari kaya biglang lumabas yung kay Remulla na yan para i-cover up ang pangyayari kung ano talaga ang tunay na sitwasyon na yun ni Sergeant Gutesa na nasa kanya po talaga ang tunay na alas. Ako din, gusto ko rin malaman yung katotohanan ng pagkawala ni Sergeant Gutesa. Kasi ang hirap naman, no, itong taong to, walang politika, walang kinalaman, nagsalita. Ang kwento kasi niya, Wilson, si Sergeant Gutesa, Yes. very close sa isang kasamahan ko sa UP. So lumapit Sergeant Gutesa, sabi niya, at that time, chairman si Marcoleta. Sabi niya, Sir, ito yung nangyayari dyan. Nagulat ako eh. Nagulat ako kasi nga, 46 maleta at 50 million, that's about 2.3 billion, isang delivery. Wow. So nung kikwentuhan kami, dinala ko sa a week after ata, or a week and a half, kay Senator Marcoleta. Sabi ko, kayo na mag-usap. So sila nag-usap. Ang usapan pa namin ni Sergeant Gutesa, sinabi ko kay Senator Marcoleta, yung grupo niya, ibubuo niya para makapagsalita sila. Magbigay sila ng kung ano yung nalalaman nila. Kasi sabi nga nila, sir, nagulat kami, ito palang mga perang to, galing dyan sa flood control. Yung isang sundalo, sabi niya, nabaha yung pamilya, so may mga ganun tong sentimiento. So, nung nawala siya, ano sa akin yun, mabigat sa akin yun. Kasi parang, sabi niya pala, sorry, ito yung kwentuhan namin. Umalis na si Sir Marcoleta. Nagko-coffee kami. Sabi niya, Sir, anong tingin mo mangyayari sa akin? Sabi ko, well, titirahin ka, gigibahin ka. Sabi niya, Sir, wala naman sila magigiba sa akin. Sabi ko, may pamilya ka pa sa labas. Sabi niya, wala Sir. Sabi niya, mga anak mo, Sir, malalaki na naman, pero hindi pa tapos. Pero ano na, parang magtatapos na ata yung dalawa. Tapos sabi niya, ano pa Sir, anong tingin mo? Sabi ko, sisikat ka. Kaya, katulad kasing sikat ka ni Senator Marcoleta. Tapos tumawa siya. Sabi niya, ayoko naman ng ganyan Sir. Basta yung sa bayan lang. So alam mo, iniisip ko yun, all of a sudden, parang pinapaligiran yung pamilya niya, kahit lalabas later on yun eh, kasi yung reports na yun, tumarating sa akin. At kung mailabas yung pamilya at yung kasama magsasalita tungkol dyan. Kaya yung 18 Marines, nung bago lumabas, hindi ako involved again sa affidavit na ginawa na, pero bago lumabas, kahit papano, inayos namin. Inasikaso namin. Pinagpipano. Alam nyo, eto Wilson ha, sabi ng 18 Marines, pinupuntahan sila sa bahay. Anong 18? Hindi miss kasi ang ginawa nila, magagaling na yung, kahit sa nangyari, nakatago na, pero let's say, pupuntahan yung bahay ng tatay. Pupuntahan yung bahay ng may mga ganyan, and the 18 Marines, pag tinanong ninyo, magsasalita, at malalaman ninyo kung sino ang kinakasangkapan, kung anong armadong serbisyo ang ginagamit para sa pananakot. Huwag na manggaling sa akin, sa kanila lang manggaling. Thank you.